Sa ating nakaraang video tungkol sa motion in 2 or 3 dimensions, natalakay natin ang paglalarawan ng pagkilos ng bagay sa x, y, z dimensions. Upang mailarawan ang pagkilos sa 3 dimensions, dapat na matukoy ang position vector ng bagay sa x, y, z coordinates. Halimbawa ay ang particle na ito. Kung ang position nito sa space ay narito, ang position vector nito sa x coordinate ay x I hat. Ang position vector nito sa y coordinate ay y j hat. At ang position vector nito sa z coordinate ay z k hat. At ito ang position vector ng particle na ito sa space mula sa origin. Ang position vector ay mailalarawan sa pamamagitan ng component vector nito. Position vector equals x I hat plus y j hat plus z k hat. Halimbawa, ang component ng position vector na ito sa x coordinate ay 5.0 meters patungong east. Sa y coordinate ay 2.0 meters patungong south. At sa z coordinate ay 3.0 meters pataas. Upang matukoy ang position vector ng particle, by direct substitution, ang value ng x ay 5.0 meters. Ang value ng y ay 2.0 meters. At dahil ito ay patungong south, ito ay negative. At ang value ng z ay 3.0 meters. Kaya ang position vector ng particle ay 5.0 meter I hat minus 2.0 meter j hat plus 3.0 meter k hat. Paano kung ang position coordinate ay as a function of time? Paano natin ilalarawan ang pagkilos nito sa 2 or 3 dimensions? Halimbawa, the position coordinates of a particle as a function of time are given by x equals cosine of 40, y equals 2 sine of 3t squared, z equals natural log of 2 plus 3t, where x, y, and z are in meters while t is in seconds. Una ay tukuyin natin ang position vector. By direct substitution, ang x ay cosine 4t. Ang y ay 2 sine 3t squared. At ang z ay natural log of 2 plus 3t. Ang position vector ay cosine of 40 I hat plus 2 sine of 3t squared j hat plus natural log of 2 plus 3t k hat. Ano naman kaya ang position vector sa t equals 0.50 seconds? Papalitan lang natin lahat ng t sa position vector ng 0.50 seconds. Ang 4 times 0.50 ay 2. Ang 3 times 0.50 squared ay 0.75. Ang 2 plus 3 times 0.50 ay 3.5. Ang position vector ng particle sa t equals 0.50 seconds ay cosine of 2 I hat plus 2 sine of 0.75 j hat plus natural log of 3.5 k hat.
Ano naman ang distance ng particle mula sa origin kung ang t ay equal sa 0.0 seconds? Magsisimula ulit tayo sa position vector at papalitan natin ang mga t ng 0.0. Ang 4 times 0.0 ay 0. Ang 3 times 0.0 squared ay 0. Ang 3 times 0.0 ay 0. At ang 2 plus 0 ay 2. Ang cosine 0 ay 1.0 meters. Ang 2 sine 0 ay 0. Ang natural log of 2 ay 0.693 meters. Ang position vector sa t equals 0.0 seconds ay 1.0 meter I hat plus 0.693 meters k hat. At ang distance ay square root of x squared plus y squared plus z squared. Ang y ay 0. By direct substitution, ang x ay 1.0 meters. Ang z ay 0.693 meters. Ang square root ng 1.0 meter squared plus 0.693 meter squared ay 0.871 meters. Ang distance ng particle mula sa origin sa t equals 0.0 seconds ay 0.9 meters. Ano naman ang distance ng particle mula sa origin kung ang t ay equal sa 1.0 second? Magsisimula ulit tayo sa position vector at papalitan natin ang mga t ng 1.0 second. Ang 4 times 1.0 ay 4. Ang 3 times 1.0 squared ay 3. Ang 2 plus 3 times 1.0 ay 5. Ang cosine of 4 ay 0.998 meters. Ang 2 sine of 3 ay 0.1 meters. Ang natural log of 5 ay 1.61 meters. Ang position vector sa t equals 1.0 seconds ay 0.998 meters I hat plus 0.1 meter j hat plus 1.61 meters k hat. Ang distance ay square root of x squared plus y squared plus z squared. By direct substitution, ang x ay 0.998 meters. Ang y ay 0.1 meters. Ang z ay 1.61 meters. Ang square root of 0.988 meter squared plus 0.1 meter squared plus 1.6 meter squared ay 2.14 meters. Ang distance ng particle sa t equals 1.0 second ay 2.1 meters. Ano naman ang displacement vector ng particle sa time interval mula sa t equals 0.0 second hanggang t equals 1.0 second? Ang displacement vector ay final position vector minus initial position vector. Ang initial position vector ay ang position vector sa t equals 0.0 second. Ang final position vector ay ang position vector sa t equals 1.0 second. By direct substitution, ang final position vector ay 0.998 meter I hat plus 0.1 meter j hat plus 1.61 meter k hat. Ang initial position vector ay
1.0 meter I hat plus 0.693 meter K hat. Ang 0.998 meters I hat minus 1.0 meter I hat ay negative 2 times 10 raised to negative 3 meter I hat. Ang 0.1 meter J hat minus 0 ay 0.1 meter J hat. Ang 1.61 meter K hat minus 0.693 meter K hat ay 0.917 meter K hat. Ang displacement vector ng particle sa time interval mula sa t equals 0.0 second hanggang t equals 1.0 second ay negative 2.0 times 10 raised to negative 3 meter I hat plus 0.1 meter J hat plus 0.9 meter K hat. Ano naman ang magnitude ng displacement vector ng particle sa time interval mula sa t equals 0.0 second hanggang t equals 1.0 second? Magsisimula tayo sa displacement vector. Ang magnitude ng displacement vector ay square root of x squared plus y squared plus z squared. By direct substitution, ang x ay negative 2 times 10 raised to negative 3 meters. Ang y ay 0.1 meter. Ang z ay 0.917 meter. Ang square root ng negative 2 times 10 raised to negative 3 meter squared plus 0.1 meter squared plus 0.917 meter squared ay 0.92 meters. Ang magnitude ng displacement vector ng particle sa time interval mula sa t equals 0.0 second hanggang t equals 1.0 second ay 0.9 meters. Ngayon ay tukuyin naman natin ang average velocity vector ng particle sa time interval mula sa t equals 0.0 second hanggang t equals 1.0 second. Ang average velocity ay displacement vector over time interval. Ang displacement vector ay negative 2 times 10 raised to negative 3 meters I hat plus 0.1 meter J hat plus 0.917 meter K hat. At ang time interval ay 1.0 second minus 0.0 second. Ito ay 1.0 second. By direct substitution, ang average velocity vector ay negative 2 times 10 raised to negative 3 meter I hat plus 0.1 meter J hat plus 0.917 meter K hat over 1.0 second. At ito ay negative 2 times 10 raised to negative 3 meter per second I hat plus 0.1 meter per second J hat plus 0.917 meter per second K hat. Tukuyin naman natin ang magnitude ng average velocity vector ng particle sa time interval na t equals 0.0 second hanggang t equals 1.0 second. Ang magnitude ng average velocity ay magnitude ng displacement vector over time interval. Ang magnitude ng displacement vector ay 0.9 meters. At ang time interval ay 1.0 second. By direct substitution, ang magnitude ng average velocity ay
0.9 meter over 1.0 second. Yan ay 0.9 meter per second. Ang magnitude ng average velocity ng particle sa time interval mula sa t equals 0.0 second hanggang t equals 1.0 second ay 0.9 meter per second. Tukuyin naman natin ang instantaneous velocity ng particle. Upang matukoy ang instantaneous velocity, kailangan nating matukoy ang derivative ng position vector with respect to time. Yan ay d vector r over dt. At yan ay dx over dt I hat plus dy over dt j hat plus dz over dt k hat. By direct substitution, ang instantaneous velocity ay d over dt of cosine 4t I hat plus d over dt of 2 sine 3t squared j hat plus d over dt of natural log of 2 plus 3t k hat. Upang makuha ang derivative ng cosine of 4t, gagamitin natin ang chain rule dahil ito ay composite function. Ang inner function ay 4t. Kaya hahayaan natin na ang u ay equal sa 4t. Dahil dito, pwede na nating ilabas ang inner function. d over du of cosine u times d over dt of 4t. Ang derivative ng cosine u ay negative sine u. Tapos, ibalik na natin ang u sa 4t. Ang derivative ng 4t ay 4. Kaya, ang derivative ng cosine 4t ay negative 4 sine of 4t. Upang makuha ang derivative ng 2 sine of 3t squared, gagamitin ulit natin ang chain rule dahil ito rin ay composite function. Ang inner function ay 3t squared. Kaya, hayaan natin na ang u ay equal sa 3t squared. Dahil dito, mailalabas na natin ang inner function. d over du of 2 sine u times d over dt of 3t squared. Ilabas natin sa differentiation ang constant na 2. Ang derivative ng sine u ay cosine u. Pwede na nating ibalik ang u sa 3t squared. Ang derivative ng 3t squared ay 6t. At ang 6t times 2 ay 12t. Ang derivative ng 2 sine 3t squared ay 12t cosine 3t squared. At upang makuha ang derivative ng natural log of 2 plus 3t, ay gagamitin natin ulit ang chain rule. Dahil ito rin ay composite function. Ang inner function ay 2 plus 3t. Kaya, hayaan natin na ang u ay equal sa 2 plus 3t. Pwede na nating ilabas ang inner function. d over du of natural log of u times d over dt of 2 plus 3t. Ang derivative ng natural log of u
ay 1 over u. At pwede na nating ibalik ang u sa 2 plus 3t. Ang derivative ng 2 plus 3t ay 3. Ang 1 times 3 ay 3. Kaya, ang derivative ng natural log of 2 plus 3t ay 3 over 2 plus 3t. Ang instantaneous velocity ng particle ay negative 4 sin 4t I hat plus 12t cosine 3t squared j hat plus 3 over 2 plus 3t k hat. Gusto niyo pa ba ng mga video na nakakataba ng utak? Ano po ang hinihintay nyo? Subscribe na!